obstacles o hadlang para ma-overcome natin yung area ng time management. Yung motivational problem ng laziness, procrastination, at overactivity. Busyness siguro, no? Ngayon din, meron ding structural problems, letter B. No? Medyo madali na ito kasi na-tackle na natin ito, pero maganda ma-remind sa atin. Ang structure, ibig sabihin kung paano ba natin yung pagkakasunod-sunod sa ating buhay, sa paggamit ng ating oras. So ano yung unang problema structurally is no priorities. Mahirap po yan sa isang tao na walang priority, kung kanyang gagawin. At ang problema pa nga niyan, siguro may naririnig kayong ganyan, yung unang bullet dyan is yung indecision. Hindi siya makapag-decide kung anong una niyang gagawin. Alam mo, pag may kinausap ka, oh, punta ka ng Sunday, tayo, mag-church tayo. Ang taong walang priority, di ko alam di ko alam kung anong gagawin ko sa Sunday. Pero parang may gagawin yata, hindi siya makapag-desisyon, no? Kung siguro may nagdi-decision para sa kanya, yun ang kanya susundin. Pangalawang bullet is yung aimlessness. Siyempre, alam natin yan, na wala talaga siyang kaplano-plano sa araw na yun. Wala siyang kaplano-planong gawin or wala man lang siya isinulat sa kanyang notebook na mga gagawin for the week, for the month. Walang priorities. Hindi kasi naka-schedule, no? Yung kanyang oras. Mapapansin nyo po kapag tayo ay walang priorities, hindi lang indecision, aimlessness. Pangatlong bullet, yung emotional choices. Ayan. Kung ano yung gawin yun. Pag hindi na type gawin ng isang bagay, hindi niya yung gagawin kahit mahalaga yun. Kaya napakahalaga po sa atin na alam natin yung priority natin. Hindi tayo nakabase sa kung ano yung feel or love nating gawin ngayon. Parang ang sarap yatang manood ng sine ngayon. Manood kaya tayo. Yan dahil pang gagawin trabaho doon sa bahay, sa simbahan. Ay, mamaya na yan. Parang gusto kong kumain sa labas, maggala muna, mag-swimming. No? Walang kaplano-plano. Wala kasi siyang priority. No? Kung ano na yung high siya na gawin. Pangapat po is yung driven by circumstances. Ayan. Dahil nga wala siyang schedule, kung ano po yung dumating na pagkakataon, basta darating at darating yung pagkakataon na yan. Bibiglain tayo, basta kung kailan lamang yan. O sige, yan na, nandyan na eh. Baga para hindi po nakaplano. Diba? Tayo mga Pilipino, may mga tayo yan eh. Kasabihan tayo yan, di ba? Hindi lang basta mga Pilipino, alam nyo kung yung kultura natin na napapansin nyo na maigi na walang plano para natutupad. Kasi pag pinagpaplanuhan, hindi natutupad eh. Diba? Minsan parang kung titingnan natin, no, sa isang banda, parang mas okay yun kasi natutupad eh. Pero ang problema, hindi yung plano eh. Ang problema, yung isipan ng tao, mga Pilipino na kung ano yung pinlano ay gawin. Diba? Yung biglaan na lang. Hindi po pwedeng gano'n, no? Kasi alam natin yung priorities natin, mga kapatid. Panglimang bullet, easily distracted. Ayan. Siyempre, tandaan nyo, marami talagang distraction ng kaaway. Gagawa siya ng paraan para hindi mo magawa yung mga mahalagang bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Di-distract ka niya. Pang-anim na bullet is yung wasted time. Yan ang problema. Kapag tayo ay nagsasayang ng oras, hindi kasi nakaplano, nasasayang lang ang oras, lumilipas lang ang araw, walang nangyari sa buong araw natin. Kasi nga, totoo, hindi natin alam yung priority. Structural problem yun. Walang schedule, walang plano, walang priority. Kaya ang nangyari sa time management, tapos kung kailan gagawin yung isang bagay, ano sasabihin niya? Ay naku, hindi ko nagawa kasi busy kami. Ayan, busy body na. Pero ang totoo, wala ka plano-plano sa buhay. Anong solusyon, Mated? Kailangan we establish meaningful priorities. Dapat natin, i-secure na natin, establish talagang ito na yung matibay na natin.
na non-negotiable. Ito yung uunahin natin, meaningful priorities. Siyempre, una ang Diyos. Pangalawa, yung pamilya. Pangatlo, yung tawag ng Diyos sa'yo. Pangapat, yung ministry. And panghuli, yung social life. So, dapat alam po natin yung mahalaga sa mga bagay na hindi gaano kahalaga. Okay? So, magkaroon tayo ng priority sa ating buhay. Hindi lamang priority, no? Minsan ang nagiging problema structurally is yung wala ring goal. Kaya dahil wala siyang priority, kaya wala rin siyang gustong mangyari sa buhay niya. Wala siyang gustong ma-achieve. Wala siyang pinaplano para sa buong buwan ng May. Tapos na ang May, magpapasok ka na. Anong plano natin? Alam nyo, pag wala tayong goal, wala rin tayong motivation. Siyempre, ano yung dahilan? So, yung ating mga goals, no, iset po natin ng maayos. Kasi pag wala tayong goal, lilipas at lilipas lang ang bawat linggo. Sa bawat ministry na pinapamahala sa ating Panginoon, ano ba yung goal natin? Diba, ang goal ko ngayong May, sample lang, no? Goal ko ngayong May, maturuan ko si ganito. Siya na yung nagli-lead ng cell group. Ang goal ko ngayong May, maipasa ko yung isa sa mga ma-delegate ko yung responsibility dahil may gagawin ako importante. So alam niyo po, naka-time frame din talaga yun eh. At kapag may goal tayo, magiging motivated ka. At kapag isang tao, wala rin pong goal, wala rin siyang sense of direction. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ano unahin niya, sinong uunahin niya. Ako, lungkot niyan, mga kapatid. May mga taong ganyan, no? Hindi alam kung ano yung pupuntahan, hindi alam yung schedule. Tapos kung kailan may importanteng gagawin, tsaka magmamadali, aray. Tapos yung nagawa niya, hindi best kasi hindi niya napaghandaan. No sense of accomplishment. At syempre, kapag isang tao walang na-achieve sa buhay, hindi magiging masaya ang buhay niya. No sense of accomplishment. Tumanda na, ilang taon ng ganun, paulit-ulit, paikot-ikot, bakit ganun pa rin? Kasi nga, walang priority, walang goal. Hindi ganito ang gustong buhay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So, kailangan, anong solusyon? We establish reasonable goals. Yung unahin mo, reasonable. Una, sa araw. Ano yung goal ko ngayong araw na ito? Okay, meron kayong lilinisin, may tatrabahuhin kayo, may client meeting kayo, walang problema yan. Basta reasonable, iset niyo po yung day na yon. Ano yung isusulat mo spiritually? Ano yung dapat mong i-achieve sa inyong family? For that week, ayan, day, sunod week, and for that year. Based on the goals for your life. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagkat tayo ay nakakapag-aral ng ganito, no? Kasi po part ng leadership, yung life management. Kung tayo hindi natin alam ang priorities, wala tayong goals, saan tayo pupunta? Ang goal natin ngayong taon, personal development at discipleship. Focus tayo dun, mga kapatid. Yung mga events natin, nandyan na yan. Lagi na nating nagagawa yan. Hindi naman sa pagmamalaki, pero dahil nga sa dami na natin mga events, kaya nyo nang mag-event kahit nakapikit kayo. Kasi nagagawa na natin yan eh. Ang maging goal natin, ma-develop tayo personally in our character, in our Christ-likeness. Yung mga magagaspang na attitude, mawala sa atin. Yung ating mga puso maging malinis, yung ating bibig maging malinis. Tapos may kasunod tayo, may kasama na tayong gumagawa, hindi lang tayo ang gumagawa ngayong taon. Ilang taon na ba na tayo lang lagi ang gumagawa? Sa ministry na binigay sa'yo ni Lord, kung ikaw bago pa lang, sige, okay lang. Pero kung gaano ka nakatagal sa ministry na yan, dapat meron ka ng kasamang gumagawa. Let that be our goal, discipleship, na ipapasa natin yung gawain na sila mismo ay nabe-bless din dahil nakikita nila yung kanilang gamit sa katawan ni Kristo. At siyempre, walang priorities, structural problem,
Di niya sinulat, di niya alam ang gagawin niya, wala siyang goal, syempre wala rin siyang organization. Hindi organized ang buhay. Lack of procedure in routine matters. Wala yung routine. Kung anong unahin, kung ano yung iisipin, kung ano yung gagawin priorities. Frustration in transition. Pag ang isang tao ay hindi organized, medyo siya, ayaw niya na yung mga mabilis sa mga pagbabago. Pangatlo is inefficiency. Hindi siya nagiging effective. Hindi nagiging mahusay ang kanyang paggawa. Merong nagawa pero hindi ganun kahusay ang kanyang pagkagawa. Sayang ang oras. Wasted time. Ang solusyon, establish methods. Weekly schedule. Ayan, unahin natin si Lord at church activities. Ilista po natin. May mga appointment, may mga meeting, ilista natin. I-file natin, filing system. And siyempre, yung ating routine procedures. Meron siguro sa inyong manual o kung wala, merong sinabi dito na a person going nowhere can be sure of reaching his destination. Ano ibig sabihin? A person going nowhere can be sure of reaching his destination. Ang isang tao na pupunta sa kawalan ay siguradong makakarating sa kanyang patutunguhan. Saan kaya siya pupunta? Saan kaya siya makakarating? Sa kawalan. Sigurado yun. Kasi wala naman siyang gustong marating. At sigurado, yun din ang kanyang mapupuntahan. Pero kung gusto natin makarating sa isang goal, alam natin yung priorities natin. I-organize mo, itong gusto kong ma-achieve ngayong year. Itong gusto kong mangyari ngayong month. Meron kang destination. Mararating mo yun. Pero ang tao na gustong makarating sa kawalan, wala siyang gustong marating, sigurado, makakarating siya sa wala. Kasi nga po, walang goal, walang priority, walang organization. It is easy to shoot first and draw the circle afterward. Diba sa pag-shoot ng arrow, yung taong walang priority, walang goal, basta lang yan na mag-shoot ng arrow. Kung sino na lang tamaan, tunamaan yung puno, doon sa puno magagawa ng bilog. Sasabihin niya, ito yung target ko, itong puno. Pero hindi naman ganun dapat Dapat mauna yung bilog. Dapat mauna yung talagang goal mo. Sino ba gusto mong tamaan? Gano'ng kalayo? Pangatlo, what do you do when you have nothing to do reveals who you are. What you do when you have nothing to do reveals who you are. Pagkatapos po ng lahat ng kabisihan sa gawain, pag-uwi ka na, yung natapos mo na yung mga goals mo, na-achieve mo na yung mga dapat mong ma-achieve, siyempre meron ka pa rin, buhay ka pa rin, nandiyan ka pa rin Ano yung ginagawa natin? It will reveal who you are. Meron pong isang professor na habang nagtuturo siya, tuturuan niya yung yung kanyang class about sa pagpa-prioritize. Ang ginawa niya, mga kapatid, kumuha siya ng isang, siguro alam niyo na yung story na to, kumuha siya ng isang malaking jar. Malaki yung bibig ng jar. Tapos, ang ginawa niya, nilagyan niya ng malalaking bato. So, napuno yung jar. Tinanong niya yung mga estudyante niya. Ang sabi niya doon sa kanyang tanong, mga students, kung titingnan niyo itong jar, daming bato sa loob, malalaki. Puno na ba siya? Sabi ng mga estudyante, yes! Puno na nga po, sir. Kumuha siya ng maliliit na bato, mas maliliit dun sa nauna, mga graba. Ginlagay niya doon sa jar. So yung mga graba na yun, dahil mas maliliit siya, napunta siya dun sa mga mas maliliit na space nung jar. Tapos ngumiti siya sa kanyang klase. Ang tanong ko ngayon,
puno na ba yung jar? So, nahati yung sagot. Puno na! Yung isa, siguro, ang ginawa ng professor, kumuha naman siya ng buhangin. Alam ko, napipicture out nyo, no? Yung malalaking bato, yung maliliit na bato, nagkasya dun sa jar. Ang ginawa niya, pangatlo, kumuha siya ng buhangin. Nilagay niya dun sa jar. Tapos sumarap siya dun sa kanyang mga estudyante. Sabi niya, ano, puno na nga ba talaga itong jar? Sumigaw yung mga estudyante. Punong-puno na! Pero meron pang sumigaw. Hindi pa puno. Ngumiti uli yung professor. Kumuha ng pitsil, ng tubig. Naggasya pa rin dun sa loob ng jar. Hanggang napuno na ng tubig yung jar. Malalaking bato, mga graba, buhangin, at tubig. Nagtanong yung professor, ano ang matututunan nyo dito sa aking ipinakita? Yung isang estudyante nagtaas ng kamay. Sabi niya, ang point po niyan, sir, is kahit gaano po kapuno ang inyong schedule, if you try hard enough, kapag pinag-igihan mo pa, maisisiksik mo pa rin yung mga maliliit na bagay. Paalakpakan yung mga estudyante. Galing mo nga, no? Tama nga ba, mga kapatid? Nakita niyo po yung story. Sister Grace. Pastor? Hello, sis. Yeah. Sa story tayo. Ano ba yung lesson dun sa story na yun? Ang lesson po doon, pasumisan sa tingin natin, akala natin nagawa na natin lahat yung mga task or mga pinagagawa sa atin. Pero kung hihimay-himayin pa natin, meron pang mga kulang. Kumbaga nakatingin tayo sa malalaking bagay na nagawa. Pero yung maliliit na task, hindi natin napapansin. Akala natin yung malaking task, yun ay sapat na para masabing fulfilled ka na sa araw na yun or sa buwan na yun. Okay, pwede. Parang parehas ng sagot sa estudyante, no? Sige. Yan naman, si Sister Michelle. Ano po yung tanong, Pastor? Regarding dun sa sa istorya natin. Ano ba yung parang lesson na pwede nating matutunan doon? Kadalasan, Pastor, nakikita lang natin yung ang big achievements na na-fulfilled ko yung dapat gawin na success. Pero yung mga small success, kadalasan hindi na-acknowledge. Yan lang po. Pwede rin. Thank you, Lord. Sister Cheng.
Thank you, Lord. Salamat sa mga sagot nyo, no? Somehow, Ako po, Pastor. tama rin naman, marami tayong matututunan. Pero sa pag-aaral natin, sabi nga, no? It's about priorities. Yung jar na yun yung buhay natin. Tama rin naman, may mga hindi tayo napapansin, ang mga maliliit. Pero ang main point, kapag inuna mo yung buhangin, hindi mo na mailalagay yung mga malalaking bato. Kapag inuna mo yung graba, yung mga malalaking bato hindi na magkakasya. So, ang point dito when it comes to time management, ang kailangan talaga nating unahin, ilagay sa jar, sa buhay natin, is yung mga importanteng bagay. Sunod na yung mga maliliit, sunod na yung mga buhangin, at sunod na lang yung tubig na hindi masyadong importante. So sa aral na yun, natin, minamanage yung ating oras, kung ano yung mga bagay na binibigyan natin ng panahon, ito nga ba'y mahalaga? O ito ay isang tubig o buhangin lamang sa buhay ko? O hindi naman to talaga malaking bato, parang graba lang to, maliit. Hindi ko muna to dapat unahin. Unahin ko muna yung mga malalaking bato, mga importanteng bagay, para magkasya sa aking buong araw. Yeah. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa aral na binigay mo sa amin. Tulungan mo kami na hindi lamang, Lord, naging tagapakinig, hindi lamang nag-aral, kundi Lord, ang mga aral na ito ay maisabuhay namin, sapagkat ang buhay namin ay parang usok, parang anino, parang damo na mabilis mawala, bulaklak na mabilis lamang malanta. Sisibol